Hello po mga ka-hunters, magandang araw po sa inyo lahat. Ito po yung ating pag-uusapan ngayon, 10 piso BSP series. Alamin po natin yung pagkakaiba nito. Kasi po meron pong die 1, die 3A at saka die 3B. Alin nga ba ang hard to find sa dalawang ito? Okay? Ayan, nagbabalik na po mga ka-hunters, at bago po ang lahat, nais ko pong magpasalamat sa Panginoon sa kalakasang pinagkakaloob niya at sa pag-iingat sa aking pamilya. Ingatan din nawa kayo ng Panginoon mga ka-hunters at ang inyong mga pamilya. Maraming pong salamat. Maraming pong salamat sa Panginoon. Ayan. Okay, balikan na po natin. At ayan, sa apat na barya po na ito, may nasili po ako 3 uri po. Mayroon 3 variety o variant ang 10 pisong ito. So, bago po ang ipakita ko po sa inyo, ayan, focus ko lang po sa mga overs po nito, sa overs po, pagtabi-tabihin po natin, halos wala po kayong mapupuna. Ayan ang mukha na ni Apolinario Mabini at saka ni Andres Bonifacio. Yan, parehas lang naman po dito sa dalawa. Ayan. Wala pong pagkakaiba, hindi ang script. Yan, yung mga image po, halos parehas po. So, andito po yan sa likod ang pagkakaiba. Ayan po. Unang-una, kung mapupunan nyo po itong pagkakalagay po ng pagkakadesign po ng Bangko Sentral ng Pilipinas, sa kaliwa ko yung cogwheels, yung sun, yung araw po, ganun din, kahit yung bituin po. Ayan, parehas na parehas po. Kung ang mapapansin nyo po, ito yung hindi ko po alam kung anong tawag nila dito. Ito pong linya na yan, yung linya, yung pagkakadesign po na yan sa ilalim po ng bundok. Ito po, itong guhit po na to, tingnan nyo po dito, medyo ang space po nito ay medyo makapal po, makapal. Ayan, ito po manipis. Hindi po sila even ang pagkakalagay ng space. Ayan po. So, tingin po tayo dito sa isa pa. Sa reverse lang po mga ka-hunters sa reverse yung pupunain natin. Ayan po. Yan, reverse nito. Reverse niyan. Ito pong bandang kanan ko po, ang reverse, yung space po, magkaparehas po sila. Pero dito po sa bandang kaliwa, mas manipis po o mas maliit po ito.
Ayan po, manipis. Kahit gamitan po natin ng magnifying glass. Ayan po yung pagkakaiba ng dalawang barya po. Ayan, yung sa kaliwa ko po, tingin nyo po, maliit o medyo manipis. At ito pong sa kanan ko ay medyo yung gap nila po ay medyo malaki. Kunting-kunti lang naman po. Ayan po. Okay. So, mga ka-hunters, bago po ako magpatuloy, ayan, sa mga nais po magbenta ng inyong mga barya, coin traders for buyer and seller po, muli, pwede po kayo dyan mag-post at dyan po ay nakalink sa bawat, hindi naman po bawat, kundi nakalink po yan sa iba't ibang Facebook page. Ayan po, at saka, may nakita po ako sa online. Again, ito po. Yan. Ikuhan ko lang po. Ayan. Ito po yung nakita ko sa online. 10 pesos. 2017 po ang taon. Yan, off center po. Yan mga ka-hunters Ayan po. Lazada.com. Ibinebenta niya po ng yan, ang ganda po ng pagkaka-error na ito mga ka-hunters. So rare. Off center po ang kanyang pagkaka-error. Hindi nga lang po binigay nakadetalye po yung reverse neto. Try po natin yung reverse. Ayan, ayaw na. Okay, yan po mga ka-hunters. Ibinebenta po sa halagang 7,999. Dati pong 10 o 11 na ho. Yan. Nakalagay po, super rare legit 2017 off center strike error 10 peso highly collectible. Ayan po. 10 pesos BSP series. Okay. Ayan po, balik na po tayo dun sa ating pagtalakay. Dun sa ating tinatalakay po na itong 10 piso na to. Okay, balik po tayo. I-focus ko ulit. Ayan. At ito naman po, yan. Ito pong 10 piso na to. Ito po yung sinasabing hard to find. Sa reverse po, lahat ito makikita mga ka-hunter sa ang pagkakaiba. Ayan. Nakita nyo po ba yan? Ito po, yung guhit. Yan yung tinuturo ko sa inyo, yan. Ito yung mga space po. Yan, kita nyo po ang lalaki. Ito po pare-parehas po. Itong sa isa po, makapal dito o malayo ang gap nila, medyo malayo. At dito po sa taas, manipis. Ito po, mas manipis po ito. Mas manipis pa. Ito po yung sa kasalukuyan, ito po yung sinasabi nilang die 3A. Ito po naman, itong isa na to, ito po yung die 3B. So itong isa na to, ito ang question po dito. Questionable po itong isa na to.
Yan, itatabi ko po. At ayusin lang natin, ayos. Yan. Yung mga nakikita po lahat. Ayan po, mga ka-hunters. Bakit may araw? Tingnan nyo po. Ayan, mga ka-hunters. Reverse po natin makikita. Yan nasa taas po nga, yan muli sinasabi ko po, yung sa taas yan po yung 3A. Itong sa kanan ko po ay 3B. So yung nasa kaliwa ko po ay question mark. Ayan po. Ayan, para ipakita po sa inyo yung sinasabi kong 3A at saka 3B na dalawa lang pong may record po si numista. Ayan po. Ayan, numista. Ayan. Okay, ayan po. 10 peso numista. Standard circulation sa 20. Ayan po. Yan po ang mga record ni numista. Day 1, day A, B, C, D. And apat ang concept variety po sa day 1. Sa day 2 po ay isa lamang po. At yan day 3. Okay. Sa year 2010 po. 10. Ayan po, dalawa lang po ang meron silang talaan. So tingnan nyo po yung reverse 3AA 1% lang po ang kanilang frequency. Marahil ay talagang kukunti po. Ito pong 3B yan 17% at ang uncirculated po nito ay nagkakalaga ng 99 pesos. Okay po. So yung isa po yan sa tatlong ito po yung sa taas, inuulit ko 3A. Yan, focus natin ng konti. Ayan, ito yung 3A, 3B, at saka ito po yung questionable, question mark. Ayan. Okay po. Yan, muli mga ka-hunters, sana nakapagbigay po ko sa inyo ng kaalaman patungkol sa 10 pisong bariyang ito. Kung alin nga po ba yung karapat dapat nating itabi. Dito po sa 3B, yun yung sinasabi nga po ni numista, 99 pesos po yung uncirculated. Yun pong condition na talagang makintab o maganda po. Yan, maari pong ganito po yung condition niya. Ayan. O yan, may mga luster po. Ba yun? Yun? Ayan. Okay po mga ka-hunters, maraming pong salamat muli sa inyong pagsubaybay sa aking mga videos. Ayan, kaalaman po patungkol sa 10 piso. Bye bye po, ingat po kayo lahat.